Hello, good day guys. Okay, so continue natin yung lesson natin, no? So, bali, chapter 4 na tayo. So, kailangan nating maghabol ng konti. Kaya bali, tatlong recording yung for uploading natin for today, no? Or baka ihabol ko yung mga susunod. So, chapter 4 is all about the Jail Bureau of Jail Management and Penology. Okay? So, ayan, BJMP. Na-discuss na natin to nung mga nakaraang subjects nyo sa intro, sa criminal justice system, di ba? Na-discuss natin sa correction, under ng correction yung BJMP. So, dito sa subject na to, or dito sa chapter na to, is mas papalawakin natin kung ano yung mga kaalaman na pwede kong may dagdag sa inyo about BJMP. Okay? So, first topic natin is about jail. Okay? So, ayun, jail and prison, napag-iba na rin natin yan, di ba? Sabi natin kapag prison, dito kinukulong yung mga may final judgment na, di ba? And ang pinagkaiba nila sa jail, 3 years and 1 day pataas yung kinukulong natin sa prison. While sa jail, okay? So dito kinukulong yung mga tao na nag-undergo o naghihintay pa ng final disposition or final judgment sa kanilang criminal case. And also, yung mga convicted offender din, pero below 3 years yung kanilang penalty. Diba? So, yun. Then, origin of jail. So, saan nga ba nagsimula ang jail na yan? Okay? So, bago siya makarating sa Pilipinas, saan ba talaga siya nagsimula? So, sabi rito, ang jail ay nag-originate or nagmula sa medieval England, no? Kumbaga nagsimula siya sa England nung Middle Ages, okay? When Henry II ordered that the sheriff in its institution spread through the England in 1166, originally conceived as a place for detaining suspected offenders until they could be tried, jails eventually came to serve the dual purpose of detention and punishment. So, nag-start daw ang concept ng jail dahil kay Henry II. So, inutusan niya yung mga sheriff sa bawat institution, no? Pinakalat niya yan sa buong England. Inutusan niya yung mga sheriff na kung saan magkaroon or gumawa ng isang lugar na kung saan i-detain yung mga suspected offenders, yung mga hinihinala na gumawa ng krimen. Until magkaroon ng proper trial. And nung nagkaroon na ng trial, then napatunayan na sila yung nagkasala, ginamit na rin yan bilang lugar kung saan sila bibigyan ng punishment. So, ibig sabihin, naging dual purpose na, no? Detention and punishment. Okay? Then, the concept of the English jail was brought to the colonies soon after the settlers arrived from the Old World. The jail was used to detain those awaiting trial and those awaiting punishment. So yun nga, yung mga naghihintay ng trial and naghihintay na mabigyan ng parusa ay doon muna kinukulong sa jail na yan. Then, yung stocks and pillory wherein napag-aralan natin na last time, di ba? Doon sa mga early forms of punishment. And yung sa whipping post, yung poste kung saan tinatali yung mga nilalatigo, ay malapit daw dito sa mga jail, no? Kumbaga para kapag pinarusahan sila, malapit lang kung saan ulit sila ikukulong. Okay? Then, at the start of the 19th century, mga bata, mga mangungutang, mga slaves, yung mga alipin daw, yung may mga problema sa pag-iisip, may mga sakit na nakakahawa, usually dinadala daw dito sa dinadala sa ibang institution or sa ibang kulungan. Okay? Then, meron tayong tatlong types ng jail. Okay? So, ngayon na, malinaw na sa atin na magkaiba ang jail and magkaiba ang prison. So, ngayon, jail and BJMP muna pag-uusapan natin. Then, sa mga susunod, yung prison naman and yung Bucor. Okay? So, sabi rito, unang type ng jail is yung tinatawag na lock-up jail, no?
So lockup or lockup jail is a security facility for the temporary detention of persons held for investigation or waiting preliminary hearing. So ito yung kulungan, no? Kumbaga pansamantalang kulungan ng mga tao na iniimbestigahan at naghihintay pa ng preliminary hearing. So yung nakikita nyong mga maliliit na bilangguan sa mga police station, yun yung tinatawag nating lockup jail. Okay? Halimbawa, dito sa San Jose del Monte, yung sa may tabi nung Invest and Warrant, kung hindi pa rin binabago yung office doon, no? Sa tabi ng Invest na office and sa Warrant is nandun yung lockup jail na yan. Then, next natin is yung tinatawag nating ordinary jail. Okay, sa ordinary jail, okay, so dalawa din yung nandyan, no? Houses, both offenders na naghihintay ng court action and yung mga nagsiserve ng sentences, usually hanggang 3 years lang. Okay, so dyan sa ordinary jail, dyan napapasok yung mga city or municipal jail, no? So yung city jail natin is nandun din sa likod ng or gilid ng police station sa may San Jose, di ba? Doon sa may tabi ng sementeryo. So doon yung ating city jail. So may male dormitory and may female dormitory doon. Okay? Then next natin is mga workhouses. Okay? Workhouses, it is mga jail farm kung saan minimum custody offenders lang yun nandun. Kumbaga yung hindi gaanong kailangang higpitan yung pagbabantay, no? Kumbaga sila yung mga pinagkakatiwalaan na, yung mga hindi na talaga tumatakas. And usually, yung sa mga workhouses na yan is nakakapagsaka or nakakapagtanim sila dyan. And gumagawa din sila ng mga construction na ganon. Kaya hindi na talaga sila tumatakas. Kumbaga, may source of income na kasi sila sa mga ganon. Okay, so yun yung tatlong uri ng jail natin. Then, another types of jail naman tayo based sa inmate population or PDL population. Kasi nga, di ba, nabanggit natin before na hindi na gaanong ginagamit or hindi na talaga dapat ginagamit yung term na inmate, no? So, generic na dapat PDL na ang ginagamit. Pero, dito muna is gagamitin muna natin yung term na inmate, no? So, mayroon tayong tinatawag na type A, type B, and type C na jail. Okay, kapag sinabi natin type A na jail, ito yung jail na kung saan ang population ng kanilang inmates or PDL is 100 pataas. Then sa type B naman, kapag ang bilang ng mga inmate or PDL nila is 21 hanggang 99. Then sa type C naman, ang population naman nila ay less than 20. Okay, so yun yung mga types of jail based sa inmate population. Then meron din tayong types of jail based naman sa jurisdiction, no? Kung sino ba yung nakakasakop sa kanila. So first, municipal jail para sa mga municipalities, then city jail para sa mga cities, and district jail, no, kapag masyadong malawak, kaya hinahati ng nagkakaroon ng mga district jail, baga sobrang lawak ng city. Ganun siya. Then number 4 is provincial jail, which is managed by the provincial government, di ba? So, punta na tayo sa mismong bureau, no? Bureau of Jail and Management Penology. So, ang Bureau of Jail Management Penology, kadalasan tinatawag yan na Jail Bureau or Bureau lang, okay? So, kapag binanggit na bureau, ang tinutukoy dyan ay BJMP, okay? So, ang BJMP, also referred as the Jail Bureau nga, ay na-create daw dahil sa Section 60 ng Republic Act 6975. So, ano ba yung Republic Act 6975? Diba? Yan yung DILG Act of 1990, which is nag-create ng tinatawag natin na Tri-Bureau. Okay? And initially, binubuo daw yan ng mga uniformed officers and members nga ng Jail Management and Penology Service as constituted under PD 65. Okay, so before kasi, nung bago magkaroon ng BJMP, ang ginagamit pa nun ay Jail Management and Penology Service under ng PD 765.
Okay? So, brief origin naman tayo ng BJMP. So, saan ba talaga? Paano ba talaga nagsimula? On January 2, 1991, the Bureau of Jail Management and Penology ay na-create nga through Republic Act 6975 as a line bureau under of the DILG. So sabi ko nga kanina, 'di ba? Under siya or kasama siya dun sa Tri-Bureau. So yung Jail Bureau is upgraded version daw siya ng Forerunner, no? Bago kasi 'yan, nagkaroon muna din ng tinatawag na Office of Jail Management and Penology. So OJMP. Okay? Then na-defunct kasi 'yon, no, under ng PC or Police Constable Integrated National Police. So before kasi, okay, kung di ako nagkakamali ha, yung OJMP is nakapasok pa siya sa PCINP, no? So hiniwalay siya, no? Kumbaga, hiniwalay sila sa kapulisan. Okay, so last na namuno diyan ay si Brigadier General Arsenio E. Concepcion. Okay, then next tayo. As mandated by law, the BJMP shall operate under the reorganized DILG. So yun nga, under siya ng DILG until now naman, okay? Starting from scratch, no? Kumbaga nagsimula sila. Nagsimula sila as in sa wala, no? Kumbaga back to zero sila. So anong nangyari is 500 personnel daw noong 1991 ang naging miyembro ng BJMP. So isipin nyo na lang, out of kumbaga sa buong Pilipinas, 500 lang muna sila. From its mother, PCINP, as a mere component. Kasi nga dati, kasama lang sila or under lang sila ng PCINP. Then, nung naging full-fledged bureau sila, nag-start lang sila as 500 officers. Okay? Then, Director Charles S. Mondihar took his oath of office on July 1, 1991 as the first chief of the bureau. So, si Director Charles S. Mondihar ang pinakaunang naging chief BJMP. Okay? The Bureau of Jail Management and Penology supervises and controls all district, city, and municipal jails. So, base nga dun sa mga na-discussan natin noong nakaraan, ang BJMP ang namamahala sa lahat ng district jail, city jails, and municipal jails. Okay, kung, sir, bakit kanina sabi natin may provincial jail, but hindi siya kasama dyan? Kasi nga, ang provincial jail is under naman siya ng provincial government. Hindi siya sa BJMP. Okay, so basahin natin yung BJMP, mission, vision, DILG, mission, vision. Okay? So sa BJMP mission, sabi rito, we provide humane, safekeeping, and developmental opportunities for persons deprived of liberty as our contribution to a safe, just, and prosperous Philippines. Okay, so ang BJMP daw, mission nila na makapagbigay ng makatao, no? Makataong pagsi-safekeep, makataong pagkakabilanggo, no? Habang nakabilanggo yung mga PDL natin, it means nabibigyan din nila ng protection, no? Nasa-safekeep nila. Then nakakapagbigay din sila ng mga opportunities na kung saan makakapag-develop daw dun sa mga PDL na yan para makakontribute sila sa isang ligtas, sa isang patas, okay, and sa isang masagana or mayabong na Pilipinas. Okay? Then sa BJMP Vision naman, sabi rito, ito yung gusto nilang, kapag sinabi natin vision, kasi ito yung, kumbaga parang ito yung minamanifest mo na pagdating ng panahon, magiging ganito sila. A highly capable agency dedicated to global best practices and standards in jail management. So, yun daw yung gusto nila. Maging capable agency sila na kung saan dedicated sila and makilala sila sa buong mundo bilang isa sa mga pinaka magagaling. Okay? Then, DILG mission naman. The department shall ensure peace and order, public safety and security, uphold excellence in local governance, and enable resilient and inclusive communities. Okay, so ang DILG daw, no, sila dapat yung nagpapanatili ng peace and order, public safety, security,
and nagpapakita ng excellence pagdating sa pamamahala ng local government. And pakita na matatag daw yung community na meron sa Pilipinas. Okay? Then sa DILG vision naman, a highly trusted, so ito yung vision nila, no? Maging highly trusted department daw sila and partner in nurturing local governments and sustaining peaceful, safe, progressive, resilient, and inclusive communities towards a comfortable and secure life for Filipinos by 2040. So by 2040, kinakailangan, isa sila sa mga pinagkakatiwalaang department daw ng government na kung saan katulong sila ng mga local governments sa pagpapanatili, ng kaayusan, pagiging ligtas ng community, pagiging mayabong, progresibo, magiging matatag ng community, and para magkaroon ng komportable at maayos na pamumuhay daw ang mga Pilipino by 2040. Okay? So sabi ko nga kanina, di ba, kapag vision kasi, kumbaga, ito yung minamanifest mo, no? So, kaya, by 2040, yun yung target nila. Okay? The DILG shared values. So, ang DILG daw ay matino, mahusay, at maaasahan. So, yan daw dapat yung values na makikita sa lahat ng DILG. Okay? So, ano nga ba ang power ng Jail Bureau? Okay? Sabi rito, Jail Bureau daw, siya ang nag-supervise and nagko-control sa lahat ng district, city, and municipal jail. Okay? Para masiguro na secured, clean, sanitary, and equipped daw yung jail for the custody and safekeeping of city and municipal prisoner. Okay? Then, dito rin daw, no, yung mga takas, tumatakas sa hustisya, or yung mga tao na nadidetain kasi nga naghihintay pa ng investigation or trial, or naghihintay na i-transfer sa National Penitentiary or sa mga prison, is dyan daw muna namamalagi. Okay? And pwede rin daw yung mga any violent, no? Kumbaga yung ibang nag-aamok sa labas, yung nagmamaoy ka natin. Yung may mga problema sa pag-iisip, pwede rin sa kanilang dalhin muna, pansamantala. Okay? Pero kapag napatunayan na may problema sa pag-iisip, siyempre, idadala yun sa mga mental hospital. Okay? So, kumbaga, isi-safe keep muna daw yon dahil maaaring delikado, no? Baka makapahamak pa siya ng iba or sarili niya yung masaktan niya. Okay? Then, ano ba yung functions ng Jail Bureau natin? Ano ba talaga yung, kumbaga, ano ba yung dulot nila or trabaho nila? Okay? In line with its mission, so kung titingnan natin, based sa mission nila, ang Jail Bureau is, ito daw dapat ang ginagawa nila. First, so gagawa sila ng mga policies and guidelines para sa administration or para sa pamamahala ng mga district, city, and municipal jails nationwide. Okay? Then, syempre, sila din yung nag-i-implement ng maayos, no? Strong security measures for the control of PDL. So, sinisiguro nila na makokontrol nila ng maayos yung mga PDL sa loob ng bilangguan. Then, sila din yung nagpo-provide ng basic needs ng mga PDL. Then, sila din yung nagpapagawa ng mga activities para magbagong buhay yung mga PDL. And BJMP rin yung nag-i-improve ng mga jail facilities. And also, sila din yung nagpo-promote ng general welfare and development ng kanilang mga tauhan, no? So, hindi lang puro mga PDL yung inaasikaso nila. Siyempre, pati rin yung kanilang mga trabahador or yung mga jail officers nila. Okay, so, organization of the BJMP under the Republic Act 6975, no? Tapos mamaya, under RA 9263 naman, no? Kumbaga kasi nagkaroon ng amendment yung 6975, no? So, na-amend siya ng RA 9263. Okay? So, doon muna tayo sa under ng Republic Act 6975. The Jail Bureau shall be headed by a chief. So, dapat pinamumunuan daw ng chief ang Jail Bureau. And assisted siya ng deputy chief. Okay?
Then, yung Jail Bureau ay kinokompose yan ng mga city and municipal jails na kung saan bawat isa ay pinamamahalaan ng city or municipal jail warden. Then, provided sa mga case naman na sobrang laki ng mga cities or municipalities, okay, so pwedeng magkaroon ng tinatawag na district jail. Kumbaga, mahati yung laman ng city jail or municipal jail, no? Na kung saan yung district jail naman nito is headed by district jail warden. Okay? Then, kapag under naman ng Republic Act 9263, so sabi dito, dapat daw ang bureau ay headed by a chief. Then, ang pinagkaiba, 2 deputy chiefs naman yung mag-a-assist sa kanya. So, 1 for administration and 1 for operation. And 1 chief of directorial staff, all of whom are appointed, na kung saan lahat sila ay appointed daw ng president upon recommendation ng DILG secretary among dun sa lahat ng mga qualified dun sa position na yon, no? At least may rank sila na senior superintendent, pwede silang maging deputy ng chief natin. Okay? Then the chief of the BJMP carries the rank. So ang chief BJMP natin, ang rango niya ay director. Okay? So magkaiba ang rango and ang position. So ang rank niya ay director, pero ang position niya ay chief of the BJMP. Okay? And serves a tour of duty that must not exceed 4 years. So, hindi dapat lalagpas ng 4 years yung pamamahala niya. Okay? Then, unless, maliban na lang kung i-extend daw ng president. Pero kinakailangan may war na nangyayari or may national emergencies para ma-extend yung kanyang term of office. Okay? And sabi rito, officers who have retired, yung mga officer na nakaretiro na, or within 6 months is malapit na silang, or halimbawa, 55 years old na sila and 6 months. Kumbaga, 6 months na lang, magiging 56 years old na sila, di ba? Magkakaroon na ng compulsory retirement na tinatawag. Okay, so dapat hindi na daw sila qualified para maging jail director, no? Or mas designate as BJMP chief. Okay, so dapat hindi na. Then next, the second officer in command of the BJMP is the deputy chief for administration. So sabi natin kanina, dalawa yung deputy ni chief BJMP. Okay, kahit na pareho silang deputy chief, so dapat daw second in line yung deputy for administration. So mas mataas siya kung i-compare sa director or sa deputy ng operation. So pangatlo ang deputy chief for operation. And pang-apat naman sa command yung chief ng directorial staff. Okay? So sa position, mas mataas sila, no? Yung mga nabanggit natin kanina. Pero pare-pareho lang din naman yung kanilang rank, which is chief superintendent. Okay? Then, they are assisted by the directors of the directorates in the national headquarters who carry the rank of at least senior superintendent. Okay? So, ina-assist naman daw sila ng directors ng directorates sa national headquarters. Okay? So, yan. Then, the BJMP operates and maintains regional offices. So, ang BJMP ay mayroon din siyang mga regional offices. Okay? So, each of the administrative regions of the country. Okay, so headed sila ng regional director for jail management and penology, and may rango sila na at least senior superintendent. Okay? Then the regional director is assisted by an assistant regional director for administration, assistant regional director for operation, and regional chief of directorial staff. Kumbaga tatlo din yung assistant niya, who are all with the rank of at least superintendent. Okay? So, ito naman. The national headquarters. So, sa national headquarters naman is the command and staff office ng BJMP. And composed daw sila ng command group,
directorates, and management support staff. So, ito yung mga under nila. So, sa command group, nandyan yung Chief BJMP, pasok dyan. Yung Deputy Chief ng Administration, Deputy Chief ng Operation, Chief of Directorial Staff. Then, sa directorates naman, nandyan yung Directorate for Personal and Records Management, Controllership, Directorate for Logistics, Directorate for Intelligence, for Operation, for Human Resource Development, for Welfare and Development, Investigation and Prosecution, Program Development, Information and Communications Technology Management, and Directorate for Health Service. Okay, so parang maganda to i-enumerate, no? Sa exam, enumeration, no? Parang parang pwede ah. Ang dami, no? Then next naman natin, support services. Okay, so nandyan yung Legislative Liaison Office, Finance Service, Preventing and Counseling Violent Extremism, Chaplaincy Service, Headquarters Support Service, Center for Jail Excellence and Strategy Management, Retirement and Separation Benefits Administration, Legal Service Office, Community Service Office, Jail Service Intelligence Operations Center, National Executive Senior Jail Officer, Supply Accountable Office, Accounting Office, and Internal Audit Unit. Okay? So, yun. Then, sa regional office naman, BJMP operates and maintains regional office. Sabi nga natin kanina, di ba? Ay, mukhang naulit. Tama ba? Parang naulit. Okay, so naulit lang to guys, no? So, yun, hindi ko na di-discuss ulit para hindi sayang yung oras, no? So, next sa Provincial Jail Administrator's Office naman, in every province daw, the BJMP operates and maintains a Provincial Jail Administrator Office headed by Provincial Administrator, no? Kaya sabi ko nga, provincial government na ang may hawak sa mga provincial jail, no? Na kung saan yung provincial administrator na yan is siya yung nag-implement or siya yung tumitingin sa implementation ng jail services sa lahat ng district, city, and municipal jails within territorial jurisdiction naman. Okay? Then sa district jail, sabi nga natin kanina, kapag malalaki yung cities and may clustered ng municipalities, district jail ang tawag natin dyan. And district warden ang namamahala sa kanila. Then sa city and municipal jails naman, so BJMP nag-ooperate and nagme-maintain sila ng city and municipal jails. Then headed sila ng city or municipal warden. Okay? Then core values and competency ng BJMP. So makatao nga daw sila, matino and matatag. Okay? Sa core competency naman, no, para masabi natin na qualified sila. So ano ba yung mga ginagawa nila? So yan, continuous skills enhancement of personnel. Patuloy daw yung kanilang skills training, no, pagpapatibay or pagpapalawak ng kanilang mga skills. Then yung ability nila na makapagtayo ng maraming linkages. Kumbaga marami na silang anong tawag dito? Marami na silang galamay. Kumbaga parang marami na silang kakilala, parang ganon, no? Then responsive planning, okay? So may responsive planning daw sila. Then timely daw lagi yung decision making nila. And expedient implementation. So yung pag-implement daw nila mabilis and maayos, okay? So next natin is general principles of jail management. So ano nga ba ang layunin or prinsipyo ng ating jail management? Okay? So number 1, sabi rito, obligation daw ng jail authorities na i-confine or idala or panatiliin yung mga inmates na safe. Okay? Then mag-provide ng mga rehabilitative programs sa kanila para hindi na sila gumawa pa ng krimen. Okay? And para maibalik yung kanilang mga magagandang pag-uugali para maging productive ulit sila and maging masunurin na
na mamamayan ng Pilipinas. Okay? So, para hindi na sila gagawa pa ng krimen or lalabag sa batas. Number 2, dapat daw walang procedure or sistema sa loob ng correction na kung saan pipigilan yung mga inmate or tatanggalan sila ng pag-asa na makabalik sila sa labas, no? Kumbaga parang bawal daw na gagawa ka ng paraan para mawalan na sila ng pag-asa na hindi na sila makakalaya pa sa bilangguan. Pangatlo, unless proved otherwise, no? Maliban na lang daw kung na patunayan. Okay? So dapat daw lahat ng tao na inakusahan doon sa isang krimen, 'di ba? Sabi nga natin, all persons shall assume innocent unless proven guilty. So hangga't wala daw final judgment na nagsasabi na siya talaga ang gumawa ng krimen, dapat daw ina-assume, no, pinipresume na inosente muna yung mga yan. And lahat ng karapatan nila bilang isang mamamayan ay ibinibigay sa kanila. Okay, maliban na lang dun sa mga indispensable restraint during his confinement in the interest of justice and public safety. Maliban na lang dun sa mga talagang ipinagbabawal sa kanila habang nakadetain pa lang sila. Okay? So, yon. Then number 4, inmates are human beings, no? Yung mga inmate or yung mga PDL na yan is mga tao pa rin daw yan. Okay? Na kung saan may kapareho or pareho pa rin yung basic rights and privileges sa mga normal na mamamayan. Okay? So, yon. Maliban na lang, so, ang pinagkaiba lang daw nila, yung pag-exercise ng mga karapatan na binanggit natin ay limited na lang or rights is limited of controlled or security, controlled for security reason. Kumbaga, limited and controlled na lang yan dahil nga sa security reason. Okay? Kumbaga, nakadetain kasi sila, kaya kumbaga limited lang, pero hindi pa rin naman tinatanggal sa kanila yung mga karapatan ng tao. Then note, sabi rito, under the recent ruling ng COMELEC, detainees are allowed to exercise their right to vote. Okay, so under ng bagong ruling ng COMELEC. So yung mga detainee, yung mga hindi pa napapatawan ng final judgment, may karapatan pa daw sila na makaboto. Okay? Then number 5, health preservation naman, no? And prompt treatment of illness or injury are basic rights of every person. Okay, so yung kalusugan, no, tinitingnan pa rin yan kahit na nakakulong yung mga inmates na yan. So kumbaga, importante pa rin na maayos yung kanilang kalusugan. Kaya pinapagamot pa rin sila kapag may nararamdaman silang hindi maganda sa kanilang katawan. Okay? Then duty pa rin daw ng jail authorities na i-arrange yung pagpapagamot nila. No? Kumbaga hindi sila hahayaan na sa loob lang ng bilangguan mamatay dahil sa mga sakit. Then number 7, dapat walang jail personnel or walang jail guard na abusado, na nangiinsulto or nagbibigay ng mga kung ano-anong hindi magagandang salita sa mga inmate. Okay? Then number 8, jail yan guys, no? Hindi jail. No jail personnel shall use unnecessary force. Wala dapat mananakit sa mga jail personnel, no? Yung mga jail personnel na yan, hindi dapat sila mananakit ng mga inmates or PDL. Maliban na lang kung legit self-defense yung mangyari. Okay? Or in cases daw na kung saan may physical resistance na nangyayari. No? Kumbaga may kaguluhan. So, saka pa lang sila pwedeng gumamit ng dahas. No? Then number 9, walang penalty na ibibigay sa mga inmates. Okay? Para sa violation ng rules kung hindi naman nakalagay sa disciplinary procedures. Okay? So, ibig sabihin, lahat ng parusa na ibibigay sa mga inmate dapat according sa disciplinary procedures. Then, number 10,
Yung mga penalties na ibinibigay, dapat hindi cruel. Hindi, dapat hindi sobrang lala, no? Sobrang higpit. Hindi rin naman daw dapat aabot sa punto na parang hindi na makatao yung binibigay or parang nabababoy na yung mga inmate na yan. And no physical punishment shall be employed as a correctional measure. So wala daw dapat pananakit, no? Na ibibigay na punishment ang gagawin ng correction. Kumbaga hindi rin nila pwedeng ilagay sa disciplinary procedures na pananakit yung magiging proper na parusa sa mga inmates or PDL. So ipinagbabawal 'yon. Then number 11, members of the custodial force must understand, no? Yung mga miyembro daw dapat ng custodial force, maintindihan nila na yung mga inmate ay kailangan ng treatment and counseling. And yung pinaka primary na dahilan kung bakit sila nakakulong dyan ay for safekeeping and rehabilitation, no? So tapos na tayo dun sa era ng correction na kung saan punishment talaga kung bakit kinukulong at pinaparusahan ang mga inmate. Ngayon, more on safekeeping and rehabilitation. Kaya nga sabi natin, reformation, rehabilitation. Okay? Then, sa pagkakandak naman daw ng routine custodial, no, or sa dormitory compound, guarding ratio is 1:7, no? Ano yan? Column yan, no? 1:7. Or 1 guard for every 7 inmate shall be observed. So, dapat ang isang tao or isang jail officer, 7 lang yung kanyang binabantayan na inmates or PDL. So, kung susumahin natin, hindi talaga nasusunod. Kasi nga, sobrang dami ng mga inmates and PDL and konti lang yung mga jail officers natin. Okay? Then, when an inmate is in transit naman, so halimbawa, yung inmate ay nasa sasakyan, halimbawa, a-attend ng trial, o kaya ililipat sa National Penitentiary, so dapat ang ratio is 1:1 plus 1. So, ibig sabihin, every inmate shall be observed in case of high-risk inmate that demand extra precaution, additional guards shall be employed. So, sa normal, 1:1 plus 1, no? So, isang inmate na ita-transit or ibabiyahe, dapat 2 yung guard na isasama. Pero kung sakali, sa tingin mo na high risk, no? High risk yung inmate na yan or yung PDL na yan, pwede ka pang magdagdag higit sa 2. Okay? So, this manning level shall be national in scope. So, dapat ito yung titignan sa buong bansa natin para masabi or para sa pagpapanatili ng effective jail administration daw sa buong region, provincial, district, and city and municipal jails. Okay? So, ito yung mga jail positions and corresponding rank. No? So, ito yung position and ito yung rango nila. Okay? So, yan yung municipal jail warden. Ayan, no? So, ang rank niya sa RA 6975 ay Senior Jail Inspector. Then, rank niya sa RA 9263 is Senior Jail Inspector. Pag City Jail Warden naman, Senior Jail sa 6975, Chief Jail Inspector naman. So, yan guys, no? Pakibasa na lang no, para hindi ko na iisa-isahin. So, etong mga blanco na to, okay, so sabi nga natin, before wala silang, ayan, no, kahit sino siguro, or at least Chief Jail Inspector, yung kanilang mga rango. So, jail to guys, no? Pasensya na, no? Ay, okay? So, yan. Kaya mababasa nyo naman. So, ang Chief of the Jail Bureau or Chief BGMP natin, parehas lang naman, parehas na Jail Director yung rango niya sa 6975 and sa 9263. Okay? So, proceed tayo sa jail offices and responsibilities ng operating units, functions, duties, and office ng warden. So, the warden, office of the warden, so yung warden daw ang responsible sa direction, coordination, and control of the personnel
the inmates and programs of the institution. Kumbaga, ang office ng warden ang namamahala sa lahat. Ayan, sa direction, sa pakikipag-coordinate, sa pagkocontrol ng mga personnel, yung mga tauhan nila, pati sa mga inmates, and pati sa mga programs ng TJMP, si warden, office ng warden ang namamahala. Then, under the office ng warden, meron tong mga sangay na yan, no? Una, intelligence and investigation team. So, sila yung nagko-collate and nagsasubmit ng mga intelligence information sa warden regarding sa mga matters about jail conditions. So, sila yung nag-report niyan kapag hindi na maganda yung jail conditions. Then, jail inspectorate section naman. So, sila yung mga taga-inspect ng jail facilities. Sila din yung nag-inspect ng mga personnel and prisoners, detainees, and submit reports kung ano yung mga deficiencies na nakita nila. Okay? Then, sa public relation office naman, sila yung nagpapanatili ng magandang imahe ng bureau. Okay? So, para makuha yung support ng public. Kumbaga, sa PNP, di ba? May police community relation. So, dito naman, public relations office naman sila. Okay? Then, sa office naman ng assistant warden, so, ang ginagawa naman ng office ng assistant warden, he undertakes development of a systematic process of treatment for these individual inmates and determines the degree of custody for such individual in his capacity as the chairman of the classification board. No? So, chairman din daw kasi ng classification board ang assistant warden. So, sila yung nagbibigay or gumagawa sila ng mga sistema na kung saan para malaman nila kung ano yung best treatment na dapat ibigay dun sa mga individual or sa mga individual inmates para makapagbagong buhay sila. Okay? So, kina-classify nila. Depende sa classification nila, yung mga programs na ibibigay nila para magbagong buhay yung mga inmate na yan. And he is also automatically serving as the chair of the disciplinary board. Okay? So, siya rin yung chairperson ng disciplinary board. So, ayan yung classification board and disciplinary board under ng Office of the Assistant Warden. So, yun nga, ang classification board is sila yung may task. Okay, so sila yung nabigyan ng trabaho na mag-gather and mag-collect ng mga information and other data ng mga prisoner. Okay? Then, gagawa nila yan ng case study para malaman yung work assignment. Sabi ko nga, para malaman kung ano yung mga pwedeng ipagawa sa mga PDL na yan. Kung anong klaseng supervision yung ibibigay sa kanila. Kailangan ba mahigpit, maluwag, ganon. Okay? Then, yung degree of custody and restriction, yun nga kung higpitan ba nila yung pagbabantay dyan or pwedeng maluwag naman. So, yun yung mga tinitingnan ng classification board. Okay? Then, next natin is disciplinary board naman. Okay? So, sa disciplinary board, so yan, dito pinapakinggan nila yung mga disciplinary cases involving violation ng jail rules. No? Halimbawa, ang mga inmate na kalabag ng rules and regulations sa loob ng jail. So sila yung parang nagiging korte na nagtatrial sa kanila. Sila na rin yung nagpapataw ng mga parusa. Okay? Then sa administrative group naman, so sila naman daw yung nakatask para sa lahat ng administrative functions ng jail. So about sila sa pamamahala. So yung personal management branch, so ang task nila is sila yung nagbibigay ng assignment sa mga personnel kung saan sila idadala, saan sila ipepwesto. Yung procedures ng pagpili ng mga jail officers and nagpe-prepare ng mga personnel reports and sila din yung may alam ng mga individual record files ng mga jail officers. Then records and statistics branch naman, sila yung nagpapanatili, sila yung nagtatago no, ng mga booking sheets, arrest reports, then yung mga record ng fingerprints and photographs ng mga PDL, and sila din yung nagpe-prepare and nagpe-present ng mga statistical data ng inmates. So, math, no? Statistical. So, halimbawa,
Dun sa jail na yon, ilan ba yung nakakulong dahil sa murder, sa drugs, gano'n, no? So, lahat ng yon. Ilan yung may edad na may range ng 18 to 25, 25, 26 to 30, mga gano'n. Okay? Then, budget, number 3 pa lang pala, no? So, property and supply branch. So, sila yung tagapamahala or sila yung nagtatago ng mga equipments. Sila yung nagpapahiram ng equipments, nagbibigay ng mga supplies and materials para sa operation ng jail. Kumbaga sa kanila nag-request. So, parang logistics, ganun sila. Then, sa budget and finance naman. So, sila yung namamahala sa lahat ng gastos. Pagbabudget, pagpipinance, accounting and auditing. Kumbaga parang accounting office yan, yung budget and finance branch. Then yung mess services branch naman, sila yung namamahala sa pagkain. Sila yung nagpe-prepare, nagluluto, and nagsiserve sa mga inmate. Okay? Excuse, no? Then number 6, general services branch naman. So sila yung nagme-maintain and nagre-repair ng mga jail facilities and equipments. So kapag may sira, sila yung nag-aayos. Then pati yung cleanliness and kumbaga yung kalinisan tsaka yung pagpapaganda ng jail compound is sila din yung namamahala. So kumbaga yung mga tagalinis, under nila yung mga janitor, kumbaga, no? Then number 7, Mitimus Computing Branch. So sila naman yung nagre-receive ng mga court decisions and nagko-compute kung kailan ba makakalaya yung mga inmates, kung hanggang kailan ba nila makukumpleto yung service of sentence nila. Okay, so yung term na mitimus, guys, no? Ito yung warrant na issued ng korte na kung saan nandyan yung seal ng court, signature ng judge, and ito yung nag-uutos dun sa jail or sa prison para tanggapin yung convicted offender. Ibig sabihin, ito yung nag-uutos sa jail or prison para tanggapin yung convicted offender para makapag-start na siya na mag-serve ng kanyang sentence. Okay? Then, meron din tayong security group, no? So, sa security group, sila syempre yung namamahala para sa maayos na custody sa loob, security. Sila din yung nagko-control ng mga inmates. Okay? Then, also responsible din sila sa jail or prison discipline. Then, meron tayong tinatawag na escort or subpoena platoon. Pag sinabi nating escort section, okay, so produce inmates under proper guard to prosecutors of authority upon proper summons, transfer the prisoner to penal institution on proper order of the court or authority. Kumbaga, ito yung mga nag-escort, no? Escort section. Sila yung mga sumasama kapag merong inmate na pinapatawag sa korte para sa mga hearing. Okay? Then sa subpoena section naman, sila yung tagatanggap, taga-distribute, and tagabigay ng mga subpoena, notices, and yung mga summon ng korte. Kumbaga sila yung tagatanggap niyan. And yung subpoena section ang mag-i-inform doon sa mga inmate or PDL na meron silang mga ganitong summon. Okay? Then number 2, security platoon naman. So sa security platoon, responsible naman daw sila para dun sa kaayusan, security, and control ng procedures ng inmates sa loob. Okay? So sila yung, kumbaga parang peace and order. Then sila din yung nag-search sa lahat ng personnel, visitors na pumapasok sa compound para makita kung may kontrabando bang dala yung mga bisita. Kumbaga, sila yung nandun sa may gate, no, bago pumasok yung mga bisita. Sila yung mga taga-check ng pagkain. Baka mamaya yung pagkain may nakatagong pera sa loob, yosi, shabu, kutsilyo, baril, or kung ano man. So, ang contraband, okay, so sa note, contraband was commonly described in the past as any material that might be used for an escape or used to take advantage of inmates. So dati, ang tawag daw sa contraband or ang tinatawag na contraband is kahit anong bagay na maaaring gamitin ng PDL para makatakas or para makapag-take advantage sa ibang inmate or PDL is sinatawag na contraband. Kagaya ng mga posporo, pera,
pornographic pictures, barel, droga, or mga tools or mga kagamitan na kung saan kino-considered as contraband. So, any item daw that can be placed on the list of contraband if it is perceived as a threat to order the operation of jail or prison, no? So, kahit anong bagay na nakikita nila na maaaring makapagbigay ng threat or banta sa security or kaayusan ng prison is considered as contraband. Pero ngayon, sa kasalukuyan, ang tinatawag nating contraband daw is any item found on the inmate or in his possession or in his dorm that is not specifically authorized by these rules. So, automatic na kontrabando kapag may gamit ang inmate sa kanyang dorm, sa kanya mismo na wala dun sa mga list ng gamit na pwede niyang magamit or pwedeng mabigay sa possession niya. Okay, kumbaga, basta wala dun sa listahan ng mga bagay na pwedeng magamit ng mga inmates ay considered as contraband. Then, meron tayong tinatawag na custodian section. Conduct regular custodial functions over inmate. Okay, so sila yung nagkakandak ng regular or palagian na pagtingin dun sa mga inmate natin. Sorry guys, no? Then next, admitting and releasing section naman. So part siya ng security platoon. Okay, so part siya ng security platoon na kung saan sila ang may task na tumanggap ng mga person committed sa jail. And sila din yung nagbibigay or nagre-release ng mga prisoners kapag natapos na yung mga sentence nila based syempre sa orders ng competent court or authority. Okay? Then, procedures of admitting person in jail. So, paano nga ba tinatanggap yung PDL or inmate sa jail? So, syempre, first is booking. Kailangan isulat muna, i-receive muna sila. Identification. Syempre, kikilalanin kung sino yung tatanggapin nila sa jail or prison na yan. Then, property receiving. Tatanggapin kung ano yung mga properties na meron siya and yung mga ipinagbabawal. Syempre, bawal dun sa loob. So, itatago yon. Then, briefing. I-inform siya. Short briefing kung ano yung mga dapat at hindi dapat gawin sa loob ng bilangguan. Then, meron tayong tinatawag na rehabilitation group. So, ang rehabilitation group, sila ay nagpo-provide ng services and assistance para sa mga prisoner and also sa mga families ng mga prisoner para ma-solve nila yung mga sariling pangangailangan nila and kung ano yung mga problema na kinakaharap nila dahil sa pagkakabilanggo ng kanilang mahal sa buhay. Okay? Correction and rehabilitation, it is the primary interest of this group. So, correction and rehabilitation, yung primary interest or focus ng rehabilitation group. Okay? Then, meron tayong tinatawag, so under ng rehabilitation group, meron tayong iba't ibang grupo dyan or services. So, first, medical and health services. So, literally, or kumbaga, from the word itself, syempre, sila yung nagpo-provide ng mga medical and physical examination sa inmate kapag tinanggap sila. Okay? And also, kapag nasa loob na sila at nagkaroon sila ng sakit, sila yung gagamot dyan. Then, nagkakandak din sila ng psychiatric and psychological examination para kung may problema sa pag-iisip, yung inmate, syempre, maidala yan sa mental hospital at hindi sa BJMP or sa jail. Work and education therapy services. So, sila yung in charge dun sa mga pagbibigay ng trabaho and sa mga educational programs dun sa inmate para makatulong sa kanyang rehabilitation. And also, nagkakaroon sila ng mga job incentives para makaipon sila ng pera nila. No? Kumbaga, para kapag, para naman kahit na nasa loob sila ng bilangguan is nakakapag-provide pa rin sila sa kanilang family. Okay? Then, socio-cultural services. Balik tayo dito. So, kaya nga, di ba, nakikita nyo sa loob ng bilangguan, nakakagawa sila ng mga souvenirs, t-shirts, bracelets, mga ganon, di ba? Yung may mga bangka sa loob ng bote.
So, yan, kumbaga, pinagkakakitaan din nila yan. Then, socio-cultural services. Sila naman yung namamahala sa social care and social casework study ng bawat prisoner. Sila yung nagkakandak ng interview, nag-home visit, and nagre-refer sa referral to community resources gaya ng free legal services para makalapit sila sa public attorney's office, ganon. And sila din yung nagbibigay ng liaison works or gumagawa ng liaison works para sa mga inmates. Okay? Then, chaplain C services. So, sila naman yung nagtitake charge or namamahala sa mga religious and moral upliftment. No? Sabi nga natin, pinaka-importante, kumbaga, para sa akin pinaka-importante itong chaplaincy service para sa rehabilitation. So, para magbago yung isang tao na nakagawa ng krimen, para sa akin, ito yung pinaka-importante. No, kumbaga, mabalik yung sarili niya sa Panginoon. Okay, so kapag naniniwala na siya ulit sa Panginoon, malakas na yung paniniwala, yung faith niya, pananampalataya niya sa Panginoon, magbabagong buhay yan. Mawawala na yung mga hindi magagandang ugali ng tao na yan and siya na mismo yung magbabagong buhay para sa sarili at para sa pamilya niya. Okay, so yan. Kahit na nasa loob na sila ng bilangguan is nakakapagdasal, nakakapagsimba pa rin sila. Okay, so ayan. Sila yung nag-cater ng lahat ng sekta ng religion. Okay? Then guidance counseling services din. So sila naman yung responsible para sa individual and group counseling activities para makatulong dun sa inmate or PDL para makabalik na siya sa wholesome na pamumuhay. No? So kumbaga etong dalawa, yan yung nakikita ko, number 1 and number 2 na dahilan kung bakit nagbabago yung mga nakakulong. Okay? So, yun lang muna para sa ating part 1 ng semis, no? So, may dalawa pa akong i-upload after nito, guys. So, bali, ito, tsaka yung na-discuss natin nung nakaraang chapter sa midterm is magiging kasama ng semis. Kasi sabi nga natin, pag-iisay na natin yung midterm and semis ninyo kasi hindi ako nakagawa nung nakaraan. So, ito yung reference ng chapter natin na to. No? Chapter 5 ba? Chapter 4, no? So, ayan. Nakuha yan sa Bureau of Jail Management and Penology Operational Manual. And also sa Republic Act 9263. And sa website ng BGMP. And yung iba ay sa Wikipedia yan, guys. No? Wikipedia. Okay? So, hanggang dito na lang muna, guys. Then, yun nga, a-upload ko na lang yung next recording. No? Maybe mamaya or tomorrow. Okay, guys? Yun lang. Then, keep safe, everyone. Thank you.